Alright. Meron tayong ibang klaseng lesson ngayon in the sense na... Madali lang, ha? Nakilig naman yung mga babae rito. Ibang klase. Mga lalaki na walang asawa, mag-ingat kayo dito sa mga babae rito, ha? Naghahanap ng asawa lahat yan. Sa susunod na topic, nakalagay rito, sa susunod na topic, ang ating aaralin ay ang mga signs. Anong signs? Signs na tayo ay naninirahan na, ginawa tayong sisidlang, ang buhay natin ay nagkakaisa na with the Holy Spirit at nabubuhay ng Holy Spirit sa loob natin. Yan ang pag-aaralan natin starting today. Baka umabot tayo ng 1 or 2 lessons kasi maganda itong pag-uusapan natin. Medyo bago to sa marami, kaya parang sabi ko, sa grace ng God, bagalan muna natin. Pero meron ako sanang ipabor na hingin sa inyo. Pwede ba? Yes. Pwede ba? Yes. Pag hindi malinaw, taas niyo kamay niyo. Papayag ba kayo doon? Yes. Kasi pag tinanong ko, may tanong kayo, tapos sinabi niyo sa akin, wala, alam ko, ang unang-unang interpretation, intindihan nilang lahat. Pero sa pag-aaral ko na maging guro, ang sabi ng aming libro, na textbook, wala raw na... Pag tinanong mo na sa klase mo, do you understand ba? At sumagot lahat ng yes. Ibig sabihin doon, hindi nila naintindihan. Pag tinanong mo, may questions ba kayo? At sinabi nilang lahat, wala. Ibig sabihin, wala sila naintindihan. Kaya pag nagtanong ako mamaya, malinaw ba? Yes. Kita mo na. Hindi pa tayo nagsisimulan ng lesson, may nagpa-practice na ng yes. Sige. Unang-una pag-uusapan natin dito ay ang pagsasalita ng bagong wika. Kasi ano yan 1, 2, 3, 4. 4 na signs na sinulat ko. Sandali lang ha. At anuhin ko. Ano ba to? Kita nyo yan? Ang pag-aaralan natin today at saka masusunod na Sunday, ang mga signs kung anong kasama ng mga taong nananampalataya kay Jesus na nanirahan ng Holy Spirit sa kanila. Tandaan mo, hindi ito parang nasapian na papasok, lalabas. Hindi. Sa mga, lang yun, sine lang yun. Yung multo-multuhan ng sine. Hindi ganito ang banal na kasulatan. Sinasabi niya, pag nanirahan ng Holy Spirit sa inyo, hindi na maghahanap ng ibang bahayan. Gets nyo? And He will, sabi ng Panginoon Jesus sa English, yung sa English translation ng Biblia, and He will be with you forever. Sige nga, sabayan nyo ito. And He will be with you forever. Kung nakasulat yan, di sinulat ng Diyos yan. Correct? Yes. Sure kayo? Yun. Pag sinulat ng Diyos yan na He will be with you forever, ibig sabihin, hindi siya aalis. Ngayon, may narinig na ako, ilang beses ko na narinig ito. Actually, dito sa church na ito, nung bago pa ako dumating, sinasabi ito. Pag kumikilos na ang Holy Spirit sa inyo, huwag daw kayong magulo. Yes. Huwag daw kayong magtawanan. Yes. Mag-concentrate daw kayo sa Kanya, sa Holy Spirit. Kasi, ang sabi nila, yes, kapag magulo kayo, tawanan kayo, lahat, aalis ang Espiritu Santo. Una-una, labag sa salita ng Diyos yan. For He will be with you forever. Sasagot naman yung isa. Hindi, pag magulo ka, aalis yan habang magulo ka, tas babalik. Pag umalis yan, umalis na ba? Hindi ba? Pag sinabi niyang tatawanan kayo, aalis yan. Pag umalis, kahit na babalik siya, di umalis siya. Yes. Hindi na forever. Yes. Putol-putol pala. Ang sinabi ba ng Jesus, papadala ko ang taga-gabay sa inyo at kayo sasamahan yan and He will be with you putol-putol kung kayo ay mababait.
Yun ba sinabi niya? Paano niya mabibigyan ng kondisyon na mabait? Kaya nga natin kailangan ng Holy Spirit dahil ginagawa tayo mabait. Hindi ba? Ginagawa tayong tamang tao. Correct? Kaya hindi niya marirequire sa atin yung kailangan natin ng banal na Espiritu para baguhin tayo. Tama ba tayo? Hello, tama ba tayo? Anak ko, eto na. Sino may tanong? Tandaan niyo sinabi ko kanina. Sino may tanong? Wala kayong tanong? May kamay ba dyan? Hindi. Wala kayong tanong, pero pag sinabi kong iiwanan ba kayo, tahimik lang kayo. Hindi, ulitin natin. Pag ang Holy Spirit ay pumasok sa inyong buhay at nanirahan na doon, ang requirement doon is na nanalig kayo sa sinasabi ni Kristo. That's it. Yun lang? Oo, yun lang. Tapos maninirahan ng Holy Spirit sa inyo. Once na yan nanirahan sa inyo, He is with you forever. Paano kung matigas sa ulo ko? Forever nga eh. Paano kung marami pa ako masamang nagagawa? Forever nga eh. Ang sabi ni Lando, unconditional. Ang tao hindi pwede maging unconditional. Ang tao usually, I will love you kung mabait ka. Pero ang Lord, pag sinabi niya, I will be with you forever, unconditional. Unconditional, hindi walang condition, walang requirement. Yun ay hindi condition or requirement, yun ay pangako. You follow me? Yes. You follow me? Yes. Alam mo lahat tayo, nung maliit pa tayo, tinuturuan tayo how to be good and how to avoid bad. In other words, mabait tayo dapat, mahusay tayo, at hindi tayo sasama sa mali o sa masama. Correct? Yes. Hindi ba kayo tinuruan ng ganon? Sino nagturo sa inyo? Kayo naman? Magulang. Sino pa? Teacher. Sino naman teacher dito? Hindi naman teacher yun eh. Nasaan ba si Rosel? Rosel? Ayun! Teacher ka ba? Hindi po. Oh, kita nyo? Ang tanong ko sa inyo, kung yun ay tinuro ng magulang nyo, mali ba sila? Tama sila in the sense that huwag kayo sasama sa masama. Doon lang kayo sa mabuti. Ha? Hindi lang sa mabait, sa mabuti. Sa mga good. Pero ito naman sasabihin ko sa inyo. Kahit napadapa-dapa tayo sa paggagawa ng mabuti, hindi tayo nahihiwalay sa Diyos. Dahil yung pagtanggi ng Diyos sa masasamang tao ay nalaglag na kay Jesus. In other words, yung parusa ron, binitawan na niya kay Jesus. Kaya nga naghirap at namatay ang ating Panginoon Jesus. Kasi dala-dala niya ang mga kamalian at kasalanan natin. You follow that? Yeah. Clear na clear yun, di ba? Yeah. Kaya kung masasabi natin, I'm free. Talaga. Sino man free dito? Yeah. Yan. Bakit? Kasi bagsak ng parusa ng kasalanan niyo kay Jesus. Sa mga nakaraan lang, no, past, present, and sa dadating. Yes. So malayo na ako gumawa ng mali. Kung wala kayong Holy Spirit, yan ang mangyayari. But ngayon na may Holy Spirit, ay iba na ang buhay ninyo. Hindi tubong sanlibutan, tubing kingdom of God na. Dadaling kayo pa unti-unti sa mga tamang paraan na buhay, sa tamang pamumuhay. Are you following this? Okay, now. Pagdating dito sa pagbigay ng Espiritu Santo, ito, bilis sa oras talaga, ano? Sino rito ang naniniwala kay Kristo? Yes! Sino rito ang naniniwala sa ginawa ni Kristo para sa inyo? In other words, tinanggap niya ang parusa ng Ama para sa inyo. Yes! Kayo ba paparusahan pa ng Ama? Yes! Sa atin legal court dito, ang tawag doon, double jeopardy. Yes. Hindi ka pwedeng mahusgahan ng 2 beses para sa isang kasalanan. Hindi pwede, bawal yon. Mas lalo na sa kaharian ng Diyos. Hindi ka pwedeng parusahan ng Diyos ng 2 beses or more dahil sa inyong kasalanan dahil naparusahan na yan kay Jesus. Yes. Are you following me? Yes. Hindi pwede na maulit yan. God will not do that. Follow me? Yes. Sige. Sino dito nakatanggap ng parusa dahil sa kasalanan nyo? Wala. Kaninang bumagsak yung parusa? Jesus. Oo.
So wala nang babagsak sa inyo, nabagsak na, hindi ba? Hindi ba? Yes. Mahinang yes nyo, ibig sabihin nag-yes yung iba pero hindi ito taos puso, hindi buo. Yan ay tinatawag na lack of faith o konting kahinaan sa ating pananampalataya. Ang trabaho ng inyong mentor dito ay siguraduhin, hamunin kayo ng hamunin. Every time magkita tayo, na kayo ay dapat magkaroon ng talagang buong pananampalataya na tapos na ang parusa ng inyong kasalanan. Ang kasalanan nyo, ang parusa nun ay tapos na. Sabihin mo, kailan ba ka pinarusahan? Hindi ikaw ang pinarusahan. Ang anak niya, ang iyong tagapagligtas, ang pinarusahan ng Ama. Kaya nga sabi ni Jesus, doon nasa krus siya, English, it is finished. Tagalog, tapos na. Who says amen? Huwag kayo magdadoubt dyan. Sayang ang kamatayan, ang hirap ni Jesus. Ang Diablo gusto niyang siraan kasi ang number one tool ng Diablo ay ano? Ha? Sino? Yun. Ano yun sa English? Liar. Ayan, si Satanas, walang ginawa kung hindi magsinungaling. Babasahin mo ang banal na kasulatan, lahat ng assurances na pinatawad ka na, tapos ka na, pagdating ng araw ng pag-agaw, tiyak na kasama ka, tapos may bubulong sa tenga nyo. Sure ka ba? Oh, sabihin nyo, hindi ka nakakarinig ng ganang paminsan-minsan. Tignan mo yung buhay mo. Yan ba ang tinatawag mong Christian? Oh, sino nakakarinig din nun? Ito pa ang pinakamasakit sa lahat. Christian ka ba talaga? Ngayon, ang padlaban sa mga sinungaling ni Satanas, ang tinatawag na kalasag. Di ba? Yung mga bulong ni Satanas yan, para yung mga... Ano yun? Pana. Oo, mga pana yun. Yun ang tinatawag pana ng ano ba ang doubt? Anong doubt? Ha? Hindi, may isa pa. Ano bang doubt? Alinlangan. Pana ng alinlangan ni Satanas. Makikita si Ruth. Tapos may ginawa si Ruth. Ping! Pak! O nga, no, ba't ko sinabi yun? O nga, bakit ko ginawa yun? Makikita si Carl. Ping! Pak! Oh! Kaya, ang panlaban niya doon ay ang kalasag, sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 5, kalasag ng pananampalataya. Si Satanas, pwede niya kayo i-accuse na accuse. Trabaho niya yun eh. Yun ang masasabi kay Satanas, mahusay magtrabaho. Trabaho niya yan eh. Bigyan kayo ng doubt. Sige lang na sige. Pero ang trabaho ninyo, ikukunin niyo yung kalasag, sabihin niyo, hindi pwede sa akin yan. Ako'y naniniwala sa ginawa ni Kristo. Amen? Yes. Sabihin niyo nga sa akin, ako ay naniniwala sa gawa ni Kristo. Yes. Don't forget that. Remember that. Sa bahay nyo, sabihin nyo ulit, ako ay naniniwala sa gawa ni Kristo. Saan kayo nakatingin pag sinasabi niya, pag nasa bahay kayo? Saan kayo dapat nakatingin? Sa salamin, yes. Salamin, nandun nakakita yung mukha mo, nakikita mo sarili mo. Ako, kausap mo siya, ano? Si Presi, kausap si Presi. Ako ay naniniwala sa ginawa ni Kristo. Wala siyang pala, kinakausap mo sarili niya, hindi niya pwede sabihin nagsisinungaling dahil siya rin yun. Di sino ang talo doon? Si Satanas. You remember that? Yes. Do not forget that. Now, dahil dito sa pananampalataya natin, na talagang tayo tiyak na tiyak,
hiwalay na tayo sa parusa ng mga kasalanan na binigay sa atin. Hindi naman tayo pumili ng makasalanan na buhay. Alam niyo ba yon? Yes. Hindi niyo pinili yon. Yes. Ang bumigay nun sa Jesus, tanas din naman eh. Matalinan tayo eh. Sinira niya tayo, tapos kinundem niya tayo dahil sa sira. Binigay naman niya. Ang sabi niya, atin daw yung sira nun. No. Sabi ni Jesus, no. Hindi pwede yun. Kukunin ko yung parusa ng ama ko sa kanilang kasalanan na binigay mo, Satanas. At sila ay malaya na. Are you following me? Kaya huwag kayo makikinig sa dinalagay ni Satanas sa isip nyo. Kaya lagi kayo magbasa ng banal na kasulatan. Hindi para masundan nyo o ano kasi ang Holy Spirit trabaho nun, pero para malaman nyo. Kasi ang banal na kasulatan, yun ay hindi batas, yun ay instructions para magkaroon ng linaw ang pag-iisip natin, para maintindihan natin ang mga pangako niya, mabinigay niya sa atin para malaya tayong mabuhay dito habang iniintay natin ang araw ng pag-agaw. Are you with me? Yes. Are you with me? Yes. Mabilis ba masyado salita ko? Okay lang po. Okay lang. Okay. Ngayon, tignan natin, ano pa bang ibang binigay sa atin? Binigay sa atin kalayaan galing sa parusa ng kasalanan. Ano pang binigay sa atin? Kayo nga, magsumagot. Huwag yung mga estudyante ko, ha? Yung mga anak ko na dumarating dito once every Sunday. Ano pang binigay sa inyo? Binigyan kayo ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan na pinatinanin ni Satanas sa inyo, past, present, and future. Pero may binigay pa siya. Ano yon? Ha? Ano raw? Eh, kasama na yun. Kinuha niya yung kasalanan, yung parusang kasalanan. Di, katawiran, binigyan kayo. Oh. Dalawa yung binigay niya. Kapatawaran, kasama na doon ang katuwiran kasi katuwiran niya kasama. Pag pinatawad ka, di matuwid ka na, hindi ba? Yes. Tapos binigyan kayo ng Holy Spirit. Kung sila'y maniniwala sa akin, bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Hindi yun forever na sa haba, kundi sa buhay lahat. Lahat ng kailangan na, lahat ng plinano niya na kagandahan para sa inyo, yun ay walang limit, walang hinto, walang pigil. Yun ay mararanasan natin. Nagsisimula na tayo ngayon, pero bali wala pa yan compared sa pag-agaw sa atin. So, ang nagbigay sa atin ng promise na talagang babaguhin tayo, bibigyan tayo ng katakot-takot na kagandahang buhay, what's the word for that? Pinove niya. Pinatunayan niya sa atin. How? Kasi sinabi niya, no. Sinabi niya, tapos may ginawa pa siya para mapatunayan at talagang serious siya, totoo siya. Binigay niya sa inyo ang Holy Spirit. Pwede ba gagawin ko nilang H over S ang Holy Spirit? Ngayon, ito, magtatanong ako. Magsisimula na tayo ngayon ng mga tanongan na seryoso. Sasagot kayo, ha? Promise, di ba? Yes. Okay. Anong no? Ay, oo. Kala ko, inaatake na ng gutom si Sister Dalia, eh. Oh. Binigyan ba tayo ng Holy Spirit? Yes. Kailan ba pumasok ang Holy Spirit sa buhay natin? Okay, last Sunday and the Sunday before that, tinuro ko yon. Ano yon? Nang sinurrender po natin. Nung sinurrender daw ang buhay natin, hindi ko alam kung kanino, pero sabi niya kung sinurrender. Kanino? Kay Marcos? Panginoon. Sa Panginoon Jesus. Ano pa ang sagot yung iba? Kailan pumasok ang Espiritu Santo sa inyo? Umakyat na langit si Lord. Nung umakyat sa langit sa Lord. Ano pa? Sa araw ng Pentecostes, alam natin kung ano nangyari doon sa Acts chapter 2. Ang tinatanong ko ngayon, sa pangkasalukuyan, sa inyo ngayon. Kailan ba pumasok at nanirahan ng Holy Spirit sa inyo? Hindi ba kailangan manirahan ng Holy Spirit sa inyo para magkaroon kayo ng bagong buhay? Yes. Tama ba? Yes. Kung wala kayong Holy Spirit, may bagong buhay ba kayo?
Kaya huwag kayo maniniwala sa turo na hindi daw kasama. Hindi kasama yun. Napatawad kayo sa ginawa ni Jesus sa krus, pero wala pa kayong bagong buhay hanggang pumasok ang Holy Spirit sa buhay ninyo. Ngayon, kung lahat kayo ay naniniwala kay Kristo, naniniwala ba kayo kay Kristo? Yes! Patayin na kamay. Oh, di lahat kayo may Holy Spirit. Yes! Kailan pumasok ang Holy Spirit sa inyo? Pamula nga po nang sinurrender ko buhay ko. Oo nga eh. Binibigyan ko ng opportunity yung iba. Ayaw na niya kayo magsalita. Maniwala na rin kayo sa sinasabi ni Sister Nora. Oh, ano? Kailan? Kayo dyan? Ha? Kami naging Christian. Ano? Lakas sino ba nagsasabi? Hindi ko makita eh. Sa pulpolo kami ay nag-Christian, pumasok po. Paano? Kailan kayo naging Christian? Tama yung sagot nyo, pero kailan kayo naging Christian? Okay, that's a good question. Nakakagulat, ano? Napakasimpleng tanong, medyo nahirapan tayo. That's correct. Yun ang dinaanan ng unang siglong church. Kaya naman ang tatag nila kasi nasagot yung mga tanong ng ganun. Are you with me? Talaga, naintindihan niyo yun? Oh. Mula naging Christian daw tayo, tugmayon sa sinabi ni Sister Nora. Ang sabi ni Sister Nora, mula na isinuko natin ang buhay natin sa Panginoon. Okay. Ang sabi na banal na kasulatan, tama kayong dalawa ha? At yung mga iba dyan nag-iisip na hindi nagsasalita, malamang tama kayo. Ang sabi ng banal na kasulatan, kung kayo'y naniniwala na si Jesus ay pinadala ng Ama, at kung kayo'y naniniwala sa turo niya, doon mismo sa oras noon, lumipat na kayo galing sa kamatayan, nailipat na kayo sa kabuhayan. In that moment. So isipin nyo, kailan ka ba naniniwala sa mga sinasabi ni Jesus? Oh, matagal na, pero hindi ko rin alam yung exact day, pero alam ko, sa araw naniwala na lang ako, hindi ko nga alam kung bakit, basta naniwala na lang ako. Sino nagsasabing amen? Yes! Hindi ko alam kung bakit naniwala ako, basta naniwala. The moment naniwala ka, pumasok ng banal na Espiritu sa inyo. As a matter of fact, yung paniwala nyo, galing na sa linaw ng Holy Spirit yun, na nanirahan na sa inyo. Ano? Ang galing ano? Walang malaking banda, walang malaking show, walang sayawan sa stage. Simpleng-simple lang. Nanirahan ng Holy Spirit sa inyo. Bakit? Kasi hindi na kailangan magpakita, magpabongga pa dahil tinupad ng Holy Spirit ang pinangako ni Jesus. Simple. Wala siyang duda na mangyayari. Pagdating ng oras, pumasok siya. Pag sabi ni Carl, ayoko maniwala dyan. Ang tawag niya kay Princess, Labs. Sino nag-college dito? Pag sinabing labs sa college, ibig sabihin laboratory, di ba? Kaya minsan nababasa ko labs, sasabihin ni Carl kay Princess. Sabi ko, aba, laboratory pala si Princess. Labs. Hindi, ganito. Sabi ni Carl, Labs, ayoko pumunta sa church niyo. Sabi naman ni Princess, bakit? Basta ayaw ko. Ginalang naman ni Princess. Sabi ni Princess, sige, hindi. Okay lang. Sabi niya sa Lord, kayo na bahala kay Labs. Labs din ang tawag niya. Kayo na bahala kay Labs. Hindi ba? Dumating ang araw, hindi mapaliwanag ni Labs na lalaki kung bakit bigla siyang minagnet papunta rito. At biglang nagkaroon ng buhay sa loob ng isip niya. Why? From one day to another day, why? Kasi pinili siya ng Diyos, tapos pumasok ang Holy Spirit, binigyan ng linaw ang kanyang pag-iisip. Ganun ba? Ano naiintindihan mo? Ewan ko, pero malinaw sa akin eh. Hindi ba ganun tayong lahat? Yes. Ano naiintindihan mo? Hindi ko mapaliwanag, pero malinaw sa akin eh. Sure ka na ba na saved ka? Oo eh. Paano mo alam? Hindi ko rin masabi kung paano ko alam, pero alam ko talaga pagdating ng araw ng pag-agaw, kasama ako. Hindi ba ganun ang testimony natin? Yes. Kasi ang ating assurance hindi nanggagaling sa sarili natin. Nanggagaling sa Holy Spirit. Binibigay niya ang assurance sa atin. Tinatanggap natin kahit na hindi natin maintindihan dito. Yes? Yes. Hello, yes? Yes. Kaya huwag kayong pag-aasahan ng utak ninyo.
Alam ko tayo tinuruan na mulang batang kan lumaki, dapat mahusay ang utak natin. Hindi naman sinabi sa atin kasi hindi rin nila alam. Ang utak pala natin, ang kalaban sa pagkakaintindi ng mga paraan ng Diyos. Dahil ang utak natin tinuruan galing sa sindibutan. Kaya pumasok ang Holy Spirit para turuan tayo ng mga bagay-bagay na galing sa kaharian ng Diyos. Hindi galing dito. Tumatimandog kayo. Hindi galing dito. Ito yung utak dito. Holy Spirit doon. Gets nyo? Kaya tayo tinuturuan. At sagot natin, ba't ko gagawin yan? Pero okay na, gagawin ko rin naman. Amen! Sabi kasi medyo mahirap ng uusapan natin eh. Sir Bob! O yung mga iba na kaedad ko, Bob! Oh, ano? Eh, paano yan? Hindi ba dapat sumusunod ang utak natin or tayo sumusunod sa utak natin? Hintay muna kayo sa sagot ko. Papakita ko sa iyo either mamaya or next week. May problema tayo sa utak. At hindi ko sinasabi iba sa atin ay bobo. Iba yun. Hindi yung bobo o matalino. Pero may problema tayo sa utak. Bakit kayo seryosong-seryoso? Ha? May tama? Ano sabi? May tama. Ha? Tinamaan. Akala ko may tamak sa utak. Ito sasabihin ko sa inyo, huwag kayo magalit sa akin, pwede ba? Hoy, huwag kayo magalit. Yes! Lahat tayo, walang excuse dito, maski na sinong tao sa buong mundo na hindi pa dumadating ang araw ng pag-agaw, lahat tayo, lahat, may tama sa utak. Di kayo naniniwala? Di kayo naniniwala? Bago pa kayo lumapit sa Lord, anong sinasabi nyo pag dadaan kayo sa mga daanan na maraming damo? Ano? Tabi po, baka? Sabi niyo sa akin, wala kayong tama sa ulo. Hindi ba? Hindi ba? Ay, naku, magpahilot ka. Mahirap yan. May kilala akong gano'n, nalaglag ang braso. Nanakot pa, ano? Takbo naman yung isa sa manghihilot. Anong ginawa ng manghihilot? Binalutan ng dahon ng saging, linagyan ng bulaklak ng bungumbilya, sumindi ng tobako, tapos binuga ng usok. Sabihin niyo sa akin, wala tayong tama sa utak. Ang mga pangyarihan sa karagatan na ang lalaki ng mga hukbo nila, dala nila ang kanilang mga nuclear weapons, handa sila magpaputukan. Pag nagputukan sila dyan sa West Philippine Sea, ubos ang buong mundo. Hindi lang West Philippine Sea, buong daigdig mauubos dahil sa nuclear weapons, ang dami nilang dala. Sabi mo sa akin na walang tama sa utak yung mga yan. Bomboy namin kayo! Sagot naman ng isa, kami rin! O di ubos lahat. Hindi ba? Sige, makinig kayo. Hindi ba ubos lahat? Sinong nanalo? Sabihin niyo sa akin, walang tama sa utak yung mga yan. We're all that way. Alam mo yung sinabi ng Bible, all have sinned? Lahat tayo misaligned. Kasama sa utak, misaligned. Hindi natin alam talaga anong tama, anong hindi. Kaya nga dumating si Kristo para bayaran yung misaligned. Kaya nga pumasok ang Holy Spirit para unti-unti tayo ibalik in alignment. Gets nyo? Yun ang pag-asa natin. Hindi sa pag-aaral, although good yun, huwag nyo hintuin yun, pero pag-aaral ng libro, kala natin, makakuha natin doon. Yung sinasabi ng nakakatulong sa tao, gusto ko mamayat, mag-internet ka. Ano ba exercise gagawin ko? Umaga. Hindi ba? Gusto maging mathematics, kukuha ng mga homework. Talaga. Guys, pagdating sa buhay, sa siguradong tunay na common denominator na buhay talaga, buhay, pamumuhay at lahat, walang makakabago sa atin kung hindi ang Diyos lang. At ang tool, ang gamit
ng Diyos para sa atin. Ang kamatayan ni Kristo para maging malaya tayo makatanggap ng kanyang Espiritu. Tapos ang pagpasok ng Espiritu, yun ang kanyang kasangkapan. Kamatayan ni Jesus, pagpasok ng Holy Spirit. Yun ang ating kasangkapan. Unti-unti tayong binabago. Kaya ang utak natin, malaking problema yan. Now, tignan nyo nakalagay rito. Ba, iba na pala nakalagay dyan. Ito daw, ang kuwan. Nakita nyo to? Yes. Meron ako 4 na sinulat, pero lampas sa 4 yan, pero nasa baon yan sa ABCD. Ang mga 4 na signs, ito galing sa Marcos, babasahin natin mamaya sa Marcos. Galing sa signs, ito ang mga signs ng mga tao na nakatanggap ng Espiritu Santo. Bago natin basahin pala, may nakalimutan ako, balik natin na sandali, roll back. Hindi kayo Christian o hindi kayo naniniwala kay Kristo o hindi kayo nakatabi para kay Kristo kasi kayo nagbabasa ng Bible, kasi kayo nagsisip. Hindi yan. Mali lahat yan. Okay, mali. Ang isang bagay lang na naghihiwalay sa inyo sa mga ibang tao na hindi Christian ay kayo ay may Holy Spirit. Sila wala. Gets nyo? Alam ko anong susunod. Sir Bob, yes. Meron bang Christian na walang Holy Spirit? Pag sinabi mong Christian, ang tinutukoy mo, mga taong sumusunod sa dakilang Diyos pamagitan ng pagsunod kay Kristo. Tama? Yes. Hindi ka pwedeng sumunod kay Kristo kung wala kang Holy Spirit. Yes. Nakita natin yung 2 Sundays ago at saka last Sunday, sabi sa Banal na Kasulatan, kung wala kang Espiritu, hindi ka sa Kanya. You remember that? Yes. Do you remember that? Yes. Kung wala kang Espiritu, you don't belong to Him. So, every genuine, yung tunay na genuine na tao na sumusunod sa Diyos pamagitan ng pagsunod kay Kristo, siya ay may Holy Spirit or hindi niya masusundan ng Diyos. You follow me? So, let's go with that. Ano ba talaga ang 4 na tagda? Ano yun? Takda? Palatandaan na sinabi ni Jesus. A. Magsasalita ang mga bagong tao sa Panginoon ng bagong yan. Diyan muna tayo na matagal-tagal pero babasahin itong 4. Dadaan natin ng konti at babalik tayo sa bagong wika kasi may malaking kalilituan or confusion diyan sa bagong wika. Okay, pero balikan natin mamaya. Ano ang pangalawa? Pag kayo ay nanirahan ng Holy Spirit sa inyo, ang pagsamba sa inyo ay normal at natural. Hahanapin niyo pagkakataon na magpapasalamat kayo. Hindi kailangan lagi nakataas ang kamay, sumisigaw, gano'n. Although kasama yon. Pero maaari din na nahimik ka sa bahay tapos dumadako ang presence ng anointing rather ng pagsamba sa inyo galing sa Holy Spirit sa loob ninyo at uupo ka na lang, mapapasalamat ka. Lord Jesus, thank you. Purihin ang pangalan niyo, Lord. I love you so much. I really love you, Lord. I really love you. Gets nyo? Gets nyo? So, bagong wika at pagsamba. Pangatlo, propesya. Ano yung sabihin ng propesya? Yung ginagawa ni Imyang, saka ginagawa ni Joy, at ginagawa ng mga iba. Hindi lang yun. Yung mga nagtuturo dito, katulad ni Rosel, katulad ng mga iba sa inyo na tumatayo, nagbibigay kayo ng testimony, tapos sa dulo ng inyong testimony may kasamang encouragement at turo. Yun ay prophecy. Ibig sabihin ng prophecy, speaking for God. Gets nyo? Oh, minsan magsasabi kayo, naku, ang laki na ng sakit ko, ganito, ganyan. Pinag-pray nila ganon. Unti-unti, after 3 weeks, nawala. Hindi ba ganon? Kasi tapos madodagdagan sa dulo. Kasi nasabi ko sa inyo, magtiwala lang kayo sa Lord, gagawin niya yan. Di ba mga ganon, may dagdag, ano? Yung dagdag nun, yun ay hindi nang galing sa nagte-testify, hindi nagsaali sa nagpapatotoo. Yun ay galing sa Espiritu ng Diyos, yun ay prophecy. Hindi kayo naniniwala. Kasi akala ng mga tao pag prophecy ang sinasabi ng Diyos, may kasamang kulog, may kasamang kidlat, nanginginig ang kwarto. Alam niyo ba ang pinadakilang propeta sa lahat ay si Jesucristo? Alam niyo ba yun? Yes. Kailan siya nagturo, nayanig ang mga lupa, ang bato? Wala. Pero siya ay nagpaprophecy.
Gets nyo? So, pagsasalita sa bagong wika, pagsamba, huwag nyo kalimutan yung ginawa nyo kanina, speaking in tongues. Ako, dadaanan natin, papaliwanag ko kung bakit ganun. Papaliwanag ko kung bakit bigla na lang nawawala kayo sa isip at nag-worship kayo. Isipin nyo, mahirap at hindi. Normal yun pagdating sa kaharian ng Diyos. Papakita ko galing sa banal na kasulatan, normal yun. Hanapin yung mangyari yun sa inyo dahil yun ang talagang tunay na pagsamba. Sabi ng Panginoon, kung magsasamba kayo, dapat ang pagsasamba nyo ay Spirito at sa Espiritu, which is the Holy Spirit, at katotohanan naka-align sa salita ng Diyos. Kaya titignan natin sa scriptures, sa banal na kasulatan, ano bang explanation ng mag-speak in tongues, mag-worship, ganun. Ano bang explanation doon? Makikita nyo, ayun pala yung ginagawa ko. Yes! Lalakas ang loob nyo ngayon. Hindi pala mali yun. Sino ba sa inyo minsan huwag nyo taas ang kamay, mahiya tayo. Nagsispeak in tongues kayo, pero minsan napapasok ang isip niya, sinasabi, para ka naman tanga. Tapos sa video, walang ganun. Hindi ako maniniwala. Kasi utak natin, kalaban natin yan eh. May sira talaga tayo eh. Ang Espiritu ng Diyos nagsasalita, wika niya sira bababa ka siya, ladat kita. Tapos yung utak mo kumukontra. Hindi totoo yan, kalakuan lang yan. Parang bata maliit. Hindi ba? Hindi ba? Kalaban natin utak natin. Kaya kailangan yung imagination natin, isa sa ilalim natin, sa ilalim ng talampakan ni Jesus. Si Jesus pa rin ang hari. Ang Holy Spirit ang bubuo at gumagawa ng mga utos ni Jesus. Okay, so prophecy. Number 4, ano yun? Mga bunga or bunga? Ilang bunga yun? Ilan? Bakit sa Galatians, sa libro ng Galatia, 7 bunga ang binanggit. Pero ang sabi na manunulat, which is Paul, itong mga sumusunod ito ang hindi niya sinabing mga bunga ng Espiritu, sinabi niya ito ang bunga ng Espiritu. 7 items. Dadaanan din natin yan. Makikita nyo sa sarili nyo. Kasi hindi kayo nagbabago ng sarili nyo. Wala kayong control sa lakas ng ginagawa ng Holy Spirit. Ang kailangan nyo lang gawin, basahin nyo ang mga pangako, instructions, paliwanag ng Diyos na banal na kasulatan, kung ano mangyayari sa buhay nyo. Maintindihan nyo kung bakit gano'n ang takbo ng buhay nyo. Amen? Dati galit na galit kayo sa mga Christian, hindi ba? Di ba? O sabihin nyo, hindi. Christian lang yan. Woo! Sinang hindi gumawa nun? Mas banal pala kayo sa akin. Yung maliit ako, grabe, hindi naman ako maliit. Kailan ba ako naging maliit? Hindi naman ako naging maliit. Bata pa ako, malaki na ako eh. Bata pa ako. Bob, ayun na yung mga missionary sa bahay nyo. Kung murahin ko yun, sa isip ko, sa mga barkado, pagbayami ako, ano nangyari sa akin ngayon? Naging katulad ko na rin sila. Ako nang minumura ng mga tao sa sanlibutan. Ganun tayo. Kasi deep down inside, naiinggit tayo dahil malinis sila at masaya sila. Tayo hindi malinis at naiinis lagi. Di ba? Tanong mo dyan kay Pipay. Sama si Pipay. Tanong nyo kay Pipay. Lagi naiinis yan sa amin. Pipay, sir! Ayan, ha? Pipay, ba't ka naman galit? Hindi ako galit, sir! Anong sagot ko pag ganun? Wag na, hindi bali na. Pasok na ako. Joke lang, Pipay, ha? Sabi ko siya, gaganti ako sa'yo. Anyway, that's the way life is, Pag wala tayong Holy Spirit, talagang malabo tayo. Lagi natin pinipintasan. Kaya ang bunga ng Espiritu, kailangan natin sa buhay natin. Kasi makikita natin, mag-iiba ang buhay natin. Sa gusto mo at sa ayaw mo, babagong isip niya. Ako, alam mo, may sasabihin ako sa inyo. May kakilala ako na talagang, alam mo, nakakainis sa lahat. Yung taong pasiga-siga na hindi naman siga. Di ba? Hindi niyo alam yun, Kayo boys, alam niyo ba yun?
Yung mga dadating na ganun maglakad, matod maglakad. O pare, yung ganon, nako, kukulo talaga ang dugo namin, yung mga barkada. Kasi yung papel ba? Papel, okay. Pasiga-siga, hindi naman siga. Ang hirap ng ganon. Pero kasi tutuusin, lahat tayo ganon. Ibang paraan lang ang pagsisiga natin. Karamihan sa atin ang pagsisiga natin sa lapi. Di ba? May pera ako. Oh. Magkano? Hindi ko alam, hindi ko nabibilang sa dami. Yan pa sa 5 piso. Punit pa. Gets niyo sinasabi ko? Pero pagpasok ng Espiritu sa atin, sabi ko sa inyo, sa ayaw niyo at sa gusto niyo, matutunan yun. Yung taong pinagsasabihan ko na ganon, aba, isang araw nakita ko nagtataas ng kamay, nagsasamba, kasama niya sa church niya. Nagulat ako. Sabi ka ba si ano? Munti ka na sabihin ng pangalan. Hindi, si Juan. Si Juan, oh. Sabi ko, Juan, ganun ka na ba? Ay, oo. Ay, nagbago na buhay ko talagang. Ayoko na ng mga ano, ganun. Tapos tignan natin, baka pumapapil lang ito. Dahil ganun yun eh. Pumapil lang eh, para makasama eh. Mas nala ko may mga chicks, naku, papapil talaga. Magiging Christian yun, bigla. Ay, kaso after several months na nakikita ko eh, nagbago talaga. Pero alam mo, hindi niya alam na nagbabago siya. Hindi niya alam. Sabi ng mga kasama ko sa kanya, alam mo, Roger, alam mo, dati, lagi ka kwento ng mga dami mo nagagawa. Ngayon, hindi ka na nagkikwento. Alam mo, sabi sa amin, pare, mga bola lang yan. Binabola ko lang ngayon. Papalapad lang ako ng papel. Nasinda kami lahat, pati ako. Aba, nagbago na nga itong kaibigan namin na ito. Yun yung sinasabi ko. Alam mo ba dati ganun ka? Alam mo ngayon ko lang nalaman, pero matagal nakaraan hindi ko alam na ganun pala ako. Nung sinabi nila sa akin na nagbago ko, bigla ko na-realize, hindi na ako nagyayabang. Hindi niya alam, nagbago na siya. Alam ba ganun nangyayari sa inyo? Nako. Gutom na kayo. Alam niyo ba ganun kayo? Hindi niyo alam, laki ng binago niyo. Akala niyo pareho pa rin kayo. Kasi kalaban niyo ngayon, utak niyo eh. Yung utak niyo masyadong mag-condemn yan eh. Pag nakakarinig ka ng condemnation sa buhay mo, yan pangako ko sa iyo, hindi galing kay Jesus. Hindi galing sa Ama. Hindi rin galing sa Espiritu Santo. So saan ang galing yon? Sa kaaway. Anong ginagamit niya sa inyo? Utak, isip. Oh. Hindi ba? Ito, bigyan ko kayo ng halimbawa. Isang lalaki na mangha sa isang babae. Sabi niya, gusto ko yun. Akin na lang yun. Sabi ng kasama niya, kapatid, may asawa ka. Oops, mali pala yun, ano? Kapatid, may asawa ka, hindi pwede yun. Ay, oo. Hindi naman siguro mangyayari ito, pero kalimbawa ko lang ito. Ay, oo nga, kaya naman. Hindi ba? Anong sunod niya? Bakit ko ba iniisip pa yun? Bakit ko ba iniisip yun? Lalapit natin. Bakit ko ba iniisip yun? Ako, ang sama ko talaga. Ang sama ko talaga. Hindi ata ako nagbabago. Ako ba talaga may Holy Spirit? Palaki ng doubt niya, no? Di ba? Hindi ba yan nadadaan sa isip niya? Yes or no? Yes. Pero pag binuksan mo ang banal na kasulatan, ano nakalagay doon? There is now, ngayon, therefore, ngayon, dahil sa ginawa ni Jesus ngayon, wala ng condemnation. So ano yun? Tugma o magkaaway? Sabi ng banal na kasulatan, hindi kita kinukondem. Sabi ng utak, nakakawalang hiyang Christian ka talaga, bastos. Sinong tama? Yung isip o yung banal na kasulatan? Sino ang bulok dun sa dalawa? Now, do you get it? Yes. Ang banal na espiritu,
Lagi kayong tutulungan, gagabayan, dadaling kayo sa pag-iisip na always maganda, masagana, malinaw, at ang inyong ebidensya, ang saksi para sa ganong klaseng buhay ay ang banal na kasulatan na ini-explain kung ano na kayo kay Kristo ngayon. So, kailangan po natin ang banal na Espiritu. Kung babasahin nyo lang ang banal na kasulatan na hindi nyo binibigyan ng pagkakataon ng Holy Spirit na makipag-usap sa inyo, ang kalaban nyo ay ang banal na kasulatan at ang utak ninyo. Kailangan natin isailalim sa paa ni Jesus ang utak natin at mangingibabaw dapat ang Espiritu Santo na siya'y laging tugma sa sinasabi sa banal na kasulatan. You are forgiven, sasabihin ni Espiritu Santo. Oh yes, maniwala ka, talagang pinatawad ko na. Abait ko nagawa yun. Wala ka ng condemnation. Bitawan mo na yun. Tanggapin mo lang kapatawaran mo, tumayo ka na, magsaya ka na. Yan ang sasabihin ni Espiritu Santo. Ano sasabihin ng utak mo? Ay, masama kang tao. Hindi ka tunay na Christian. Madungis kang Kristiyano. Pag lumalapit ka sa mga Christian dyan sa pamilya nyo sa church, naamoy nilang kasalanan mo. Pag sinabi ko yan, alam mo, yung mga taong papunta sa church, ayaw na pumunta. Bakit? Una, maraming dahilan kung ano-anong klase, mababaw na dahilan. Tapos eventually, sasabihin nila, kasi may nagawa akong mali eh. So what? Sino bang hindi? Hindi, kasi nakakaya eh, malaman nila. Maniwala ka sa akin, alam na nila yun. Hindi lang sila binibigyan ng pansin para silang binuhay din ng Holy Spirit. Ang pagtingin nila sa iyo, ikaw ay buhay na. Hindi nila pinapansin ang kamalian mo. Yes. Ikaw mismo ang magbitaw niyan na sumama ka na sa church dahil hindi kayo inuhustagan doon. Yes. Sure ka? Ay, sus ko. Sige, buwi ka na. No, that's what I'm saying. Yeah. Ang buhay sa Espiritu ay iba kaysa sa buhay sa laman. Yes. Ito talaga ikukundim ka. Ito lagi kang bibigyan ng buhay. Yes. There is therefore, kaka ni Pablo sa Romans chapter 8 verse 1, sa ngayon, dahil sa ginawa niya, piniliwanag ko sa chapter 7, sa chapter 8, sinasabi ko, ngayon, dahil sa sinabi ko sa 7, wala nang condemnation, hindi na kayo hinahatulan. Para sa mga tao na kay Kristo. Kayo ba yung nakikristo? Yes! Kayo ba hinahatulan pa ni Kristo? Yeah! O taas, bagot kayo mahusay. Kayo ba hinahatulan pa ni Kristo? Yeah! Paano kayo hahatulan? Namatay siya para sa kaligtasan niya. Hahatulan kayo. Baliktad naman yun. Ang humahatol sa inyo ay iutak ninyo. Isa-ilalim niyo na yan sa talampakan ni Jesus sa ginawa niya para sa inyo at mabuhay na kayong malaya. Okay? So, 4 na bagay ang kailangan nakasama ng isang tao pagsasalita sa mga bagong wika. Kung hindi pa kayo nag-speak in tongues, huwag kayo mag-alala. Madali ang instructions doon. Papaliwanag ko kung bakit iba nagsasalita, iba hindi pa. Okay? Madali lang yun. Huwag kayo mag-alala doon. Utak na naman ang kalaban nyo. Wag. Number 2, kayo ay magsasamba kahit na alone or with the others. At saka propesya, kayo magsasalita tungkol sa sinasabi ng Diyos kahit na formal na prophecy o informal na prophecy. Kwento lang, prophecy. At magkakaroon ka ng bunga ng Espiritu. Ipapaliwanag ko yun. 7 fruits of the Spirit later on. Ngayon, ang atin, next na page, ano to? Basahin nyo to, dito tayo hihinto. Kasi 5 to 12. Dito tayo hinto, dito tayo papasok next Thursday. Kasi ang sunod nito ay nakalagay, magsasalita sa bagong wika. Papakita ko sa inyo, ano ba yung ibig sabihin ng bagong wika? Ha? Kasi kung tutuusin mo, galing sa Grego, ang talagang translation ay tama, galing sa Grego papunta sa Tagalog, sila ay magsasalita sa bagong wika, isa. Yung isa, sila ay magsasalita gamit ang bagong dila. Nagpapagkakaiba yun. Sasabihin nyo, bakit ganun? Kasi isa, wika, languages. Yung isa, dila, tongues.
Dito kayo magugulat. Gusto nyo ng konting preview? Maiksi lang. Gusto nyo? Yes. Kasi ang dila nyo, wala kayong control. Sabi ni Santiago, kung ang tao nakakontrol ang kanyang dila, kontrol na niya ang buong katawan niya. Mga marites eh. Sabihin nyo hindi. Ang hirap hindi magmarites, hindi ba? Pag sinabi mo, ay ganun? Nakita mo, lumabas sa motel silang dalawa? Ay, Diyos ko! Huwag ka huwag mo sasabihin, ha? Ako hindi ko sasabihin. Pagdating mo sa bahay, pagpunta mo sa church, pigil na pigil. Anong nangyari sa'yo? Wala. Hindi ba? Kaya ang unang ginagamit ng Espiritu Santo para maparusahan ng dila, siya nagte-take over sa dila. Okay, sabi nung isa. Oh. Ngayon sasabihin ko sa'yo, kung kayo magchichismis sa iba, para iwanan na kayo ng chichismisan nyo kasi matatakot sa inyo, mag-speak in tongues na kayo. Uy, alam mo, si ganun-ganon, nakita ko, kasama si ganun-ganon. Oh, hindi ba kaibigan lang yun? Galing sa hotel eh. Hindi ba nagsimula na? Natatanda mo, naku, paano ba yun? Mag-speak in tongues kayo. Ay, siya, bakit? Laboro siya. Sasabihin nung isa, ano naman nangyari sa'yo? Sira ka na ulo, umalis na. Hindi ka na makakapag-chismis. Kung akala nyo ang karya ng Diyos puro kalungkutan pero serious, nagkakamali kayo. Okay, basahin natin para makauwi na tayo. So, tulungan nyo kasi kamo magbabasa o si Lando? Si Rosel na. Okay. Lakasan mo ha. Magsalita sa bagong mga wika. Makinig kayo, mga kaibigan. Sinasabi sa Marcos 16:17-18 na ang mga naniniwala kay Jesus ay magkakaroon ng mga kahanga-hangang kapangyarihan. Magagawa nilang magpalayas ng masasamang espiritu sa kanyang pangalan. Ayan, nam. At makakapagsalita sila ng mga bagong wika. Maiisip mo ba yun? Yeah, number 2. Magagawa nilang humawak ng mga ahas na parang wala lang. At kahit uminom sila ng lason, hindi sila maaapektuhan. At heto pa, kapag hinawakan nila ang mga may sakit, gagaling ang mga ito. Hindi ba kamangha-mangha yun? Tama ba? Yes. Okay ba dito tayo mag-stop? Tapos cover tayo dito natin pag-aaral patutuloy next Sunday? Yes. Okay ba? Yes. Isang advice lang bibigay ko sa inyo ha. Kung gusto nyo mag-speak in tongues kayo sa bahay. Kung gusto nyo pumato ng kamay sa may sakit, magpumato kayo. Huwag kayo magpapatuklaw sa ahas. Huwag kayong iinom ng lason. May mga kasamang warning ito, papakita ko sa inyo, galing din sa banal na kasulatan. Ang sabi doon, huwag niyong tutuksahin ng Diyos. Kasi ang iba ganun eh. Ito, muriatic acido. Iinom daw ako ng lason, walang mangyayari. Lord, bahala ka na sa akin. Tapos sa hospital, binobomba yung tiyan. Sir, bakit yung ininom yung muriatic acido? Kasi sinusubukan mo Diyos kung talaga niyang gagawin. Huwag daw natin susubukan ang Diyos. In other words, kung kayo natuklaw ng ahas, protektahan kayo ng banal na espiritu at kapangyarihan ng Diyos. Kung kayo ay nakainom ng lason, protektahan. Pero huwag kayo magpapatuklaw o iinom ng lason. Takala pa ma-prove nyo lang, masubukan nyo lang kung totoo yung sinasabi ng Diyos na ayaw nyo gagawin nyo. Okay? Solve ba tayo dyan? Yes. Pero kung gusto nyo mag-speak in tongues, okay lang. Kung gusto nyo mag-lay hands sa mga may sakit, okay lang. Okay, mga anak, mga estudyante, at lahat ng mga kapatid, mga anak ng Diyos na kapatiran ko, thank you very much sa buhay ninyo. Ako sasabihin ko na sa inyo ang sinasabi ng Diyos. Ang mga buhay nyo, parang isang matamis na bulaklak. Humahalimuyak ang gandang ang amoy ninyo. Sasabihin nyo, pwede ba yun? Yung baho-baho ko. Ang sabi ng Diyos, isip mo yun. Kaya nga sabi ni Bob sa iyo, pinasabi ko kay Bob sa inyo, kalaban nyo ang utak ninyo. Ang sinasabi ko sa inyo, sa English, galing sa scriptures, you are a sweet, matamis, savoring, na humahalamuyak. Matamis na humahalamuyak. You're a sweet, savoring
smell, scent to me. Amen? Ang bigat ano? Sasabihin ng utak, hindi yun. Sasabihin ng Holy Spirit, ay maniwala ka, salita niya yun. O sige, sino magpipray dito? Sino mag-volunteer mag-pray? Sino? Taas ng kamay.